Yeah, nag-pray tayo tungkol sa firecracker. Sino na nagpaputok dito nung ano? Nag-pray tayo. Tapos tayo rin pala nagpaputok, ano? Napakalungkot din kasi yung tradisyon, malungkot eh. Nahiya pa kayo, taas kayo nung dalawa na ho napatay at Quiapo at mahigit 400 ang nasaktan. At ang katotohanan po niyan, tuwan-tuwa ang ating kaaway na si Satanas sa paggamit sa tradisyon para takpan ang katotohanan at dalisay na salita ng Diyos. Kaya, yun, tama, magising na tayo. Last week, pinag-pray natin na sana ma-share natin ang lahat. Kasi wala talagang paraan eh. Ang tanging paraan ay makilala si Kristo. Kanina nga, tinitignan ko doon sa Facebook eh. Inaaway nila yung yung mga bata na may mga placards, di ba? Na sinasabi nila na idolatry yan, ganyan. Tapos, sinasagot siya ng isang deboto. At ang, actually, kinukuha nila sa sigaw eh, no? Biba, biba. So, okay. So, sa ating pong teksto ngayon, siguro hilingin ko ang lahat na magsitayo. Hindi natin nailagay kasi sa... Pero mabuti rin kasi na hindi nalalagay para malaman natin kung hindi nagdadala ng cellphone. Ayan. Pwede nyo i-on yung cellphone nyo, pero sa Bible, di ba? iPad, saka Bible, high-tech na kasi ngayon. So, buksan natin sa Genesis, chapter 2, verses 18 to 20. Genesis chapter 2, 18 to 20. Babasahin ko po muna sa Tagalog. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao na nag-iisa lang. Kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa, pati ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Pagkatapos dinala niya ang mga ito sa tao para tignan kung ano ang ipapangalan niya sa kanila. At kung ano ang itatawag ng tao, yun ang magiging pangalan niya. Kaya pinangalanan ng tao mga hayop na nakatira sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad. Pero para kay Adan, wala kahit isa sa kanila ang nararapat maging kasama niya na makakatulong sa kanya. And Jehovah God said, "It is not good that the man should be alone. I will make him a helpmeet for him." And out of the ground Jehovah God formed every beast of the field and every bird of the heavens, and brought them unto the man to see what he would call them. And whatsoever the man called every living creature, that was the name thereof. And the man gave names to all cattle, and to the birds of the heavens, and to every beast of the field. But for man, there was not found a helpmeet for him. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa aming patuloy na pagtalakay ng inyong disenyo sa pamilya, dalangin po namin na ang bawat titik ng aming pong binasa mula sa iyong salita ay tunay na maging kaliwanagan para sa aming mga puso at isipan, na makita namin, Panginoon, ang parte ng disenyo na kung saan ay kasama kami upang nang sa ganon, Panginoon, ay tunay na mabigyan ng tama, makahulugan na paraan para makilala ka pa po namin at aming magampanan ang tungkuling iniatang mo sa bawat isa sa amin. Itago mo kami sa iyong krus ng Kalbaryo upang sa anumang kaparaanan ay hindi kami madaya ng kaaway. Panginoon, ang lahat ng ito ay amin pong itinatagubilin sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Makakaupo na po lahat. Actually po, ang ating pong mga mensahe ngayon, sangayon po sa ating tema sa buong taon. Actually po, ang tema natin for 2015 is Christ-Centered Family Towards a Healthy and Strengthened Society. So, nakapokus po tayo sa pamilya. At of course, patuloy na sinasabi natin yung mission statement natin, magagawa natin ito
to reflect Christ and to bring transformation to our society through our incarnational or leading out witness and discipleship. Pero siguro, mas magandang pumokus tayo muna sa parte ng pamilya para nang sa ganun ay lumawak ito mula sa pamilya natin. Ako po'y natutuwa dahil hanggang ngayon po yung aming memory verse sa aming pamilya ay yung Joshua chapter 24:15 and 16. Nakakilala kami in June of 1984. I still remember, no? Sabihin ko sana to sa anniversary pero andito na rin lang. Nakakilala kasi kami June 1984. Maliliit pa yung mga anak ko. Pero ngayon maliliit pa rin sila. Di na lumaki. Lumalaki na lang yung mga apo namin, improvement of the race. Pero tandang-tanda ako nung 1984. At 2 weeks yata yun, no, ma? 2 weeks. Nung makakilala kami after 2 weeks, sinibita kami. At kami po'y kumanta. Sana sa anniversary kumanta ulit tayo, no? Ganda siguro, no? Yung The Impossible Dream. Ay, hindi. Kakantahin. Kinanta namin yata yun, yung Welcome to the Family. So it focuses on the family, and for how many years now? For about 30 years now, still, ang life verse pa rin namin as a family is, as for me and my house, we will serve the Lord. Isa pong prominenteng pastor, actually very close sa akin tong pastor na to, bishop, doktor, may-ari ng isang Bible school, academy. Meron po siyang sinabi. Ang sabi niya, alam mo, pastor, sabi sa akin, pinag-uusapan namin to dun sa kainan, dun sa, sa seafood, Peace Seafood Hub. Sarap, Isang, ang sabi niya po, alam mo ba sa aming mag-asawa, para maging maayos yung pagsasama namin, lalong-lalo na, pagka ang pinag-usapan ay tema ng desisyon, ay nag-usap kami at nag-agree kami para walang conflict of interest. At the same time, we are going to do what was designed for us to do as a husband and as a wife. Kasi minsan yung desisyon, ang laking bagay sa mag-asawa yan. Tama ba yan? Ang laking bagay niyan Kaya sabi nila, hinati na lang namin. Sabi niya, dalawa lang naman ang decision sa bahay. Yung unang decision, major. Yung pangalawang desisyon, minor. So sabi niya, nag-agree kami, pag major decisions, it has to be the husband. It has to be me. Sabi ni Bishop, it has to be me. Kapag ka minor decisions, okay lang. Pwede na yung babae. At sila po ay nagsama na yata for 45 years or more than that, 50 years. Abutin lang daw, hanggang ngayon, wala pang major decision. So hanggang ngayon yung babae pa rin na nagdi-decide. But anyway, it could be a joke. It could be something that is, bakit kayo natawa? Totoo sa inyo yan, Hanggang ngayon yung babae pa rin na nagdi-decision. Alam niyo, sa ating panahon, maring biro ito, maring biniro ako ni pastor, o deep inside, alam niyang ganun nang nangyayari sa kanila. Baka confession yun, hindi natin alam, no? Pero alam niyo, ito pong biro na ito ay totoo sa atin. Totoo sa maraming pamilya, totoo sa maraming panahon. At nag-uusap nga kami ni Pastor Nards kasi supposed to be hindi yata ako magpipreach nito. Pero sa amin yan, dami kasi sa Sitio Lambak na na yung mga lalaki ay hindi nagdesisyon. Okay? So siguro pareho sila ni Pastor, no? Hanggang ngayon minor decision pa rin. Lahat minor decision. At ang resulta po nito ay makikita natin hindi lamang siguro sa Sitio Lambak, kundi sa maraming parte ng ating mundo na kung saan hindi nasunod ang disenyo ng Panginoon. Magulo yung pagsasama, magulo yung pamilya, naguguluhan yung asawa, naguguluhan yung mga anak. At of course, talagang hindi ito kasi yung disenyong pinlano ng Diyos. Sino po rito yung mga boss ng pamilya? Ayaw nyo, hindi nyo alam kung sino ang boss, ha?
Sino matatapang dito? Mga tigre. Tigre ng pamilya. Mga asawang lalaki yan. Kasi yung trainer yung babae. Siguro mabimiyembro na kayo doon sa DBM. Alam niyo ba yung DBM? Kasi nung testimony ni General Rosales ng birthday niya ng Tuesday, sinabi niya yung DBM eh. Kasi maraming lalaki, kabilang na si General Rosales ha, pero ako hindi pa, konti na lang siguro. Yung DBM daw, driver at bodyguard ni Mrs. Ayan. So, hindi po ito ang disenyo ng Panginoon. Ang ating pong tema kasi, man is destined or designed to become or to exercise authority. Sabi ko nga sa aking sermon sentence, a family whose husband or whose father fails to be a leader and exercise authority is a family that fails. Sa nakaraang linggo po ay tinalakay po sa atin ni Pastor Joji yung account ng creation. For 5 days, He created the heavens, the light, and everything. But He said it was not good. Oh, He said it's good. On the 6th day, it was very good. Makikita po natin dito na ang lahat ng ito ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Tama? Let there be light. Okay? And there was light. But while God pronounced everything to be good, katulad ng sinabi ko, meron pong hinighlight dito into the importance ng ating mga kababaihan. Napaka-importante ng mga babae po eh. Ha? Huwag nating mamaliitin yung mga babae. Napaka-importante nila. Oh, sige. Sabihin niya, mga babae, sa isa't isa, para naman ma-reinforce yung ating self-esteem. Mga importante kami. Yeah, sige. Lakasan nyo naman. Mukhang di kayo naniniwala eh. Sabihin nyo sa asawa nyo yan, importante kami. Okay, kaya nga si RA, 5:30 na umuwi ngayon eh. Ganun ka-importante si Doris, no? Okay. Totoo po yun. Kasi in creation, something was not good. When He created everything and the world was teeming with objects, with trees and sun, there's water, no? And then later on, yung mga hayop, ngayon po kasi 17,000 na ang species ng mga humihingang hayop, no? Pero sabi rito ng salita ng Panginoon, merong problema. In spite of the paradise-like looking place that they were placed in, may problema. Laki ng problema. Ganun ka-importante ang babae. Sabi niya, there is a problem or there was a problem. Man is alone. Yan, kita niya. Hindi naman ibig sabihin nito ng mga single, pag wala kang asawa, hindi ka na importante. No? Hindi ito po yung purpose ng... although ang creation is something for procreation and ruling or subdue. Doon sa Genesis 2:18a, sabi ng Panginoon, the Lord God said, it is not good for man to be alone. Napansin ba natin na in the whole of creation, in Genesis 1, talagang lahat sinabi niya sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. God was very active. Nagsasalita siya lahat na nagsasalita at sinasabi niya ang creation sa pamamagitan ng kanyang spoken word. God created everything else and named a few things He made by His speech. In Genesis chapter 2, yung ating mong focus, ay nalipat from God to man. Pero the man did not say a word. Basahin niyo po yung Genesis chapter 2. Meron po ba diyang account o sa Genesis chapter 1 na nagsalita ang tao? Wala no? Tinitignan ko mabuti. Sabi ko, bakit parang walang, hindi yata nagsasalita? Hindi kaya pipi yung na-create dito. Kasi wala no? The man did not say a word. The first man was silent. Walang recorded comment of any kind regarding his appointed task. Kasi nung kinreate na yung garden, sabi niya, alagaan mo yan. Kasi dyan manggagaling yung mga pagkain ninyo eh. Alagaan mo yan. Ibig sabihin, of course, that's a different topic. The man was designed to work. No? To work the garden, to tend the garden with his hands.
Doon sa 2:15 sabi niya, and Jehovah God took the man and put him into the Garden of Eden to dress it up and keep it. Okay? So may pinagawa sa kanya. Pero bakit siya silent? Kung ikaw ba naman nandun sa Garden of Eden, nasa paradise ka, nagdadaanan yung mga tigre dyan sa'yo, mga elepante, kakausapin mo kaya sila. Ganun. Wala siya kasing makausap na katulad niya. Okay? Kasi puro hayop yung dumadaan sa kanya, no? Of course, siguro kaya yung dahilan hindi siya nagsalita. Kasi hindi siya naman kakaintindihan yan. So, ang ginawa ng Panginoon ay nagkaroon siya ng pangalawang P, provision. At ang provision niya, na pinaka-importante sa amin, mga lalaki, ay babae. God gave them a woman. Pastor Nards, tagal na. Baka mamaya nagdi-disobey ka na kay God, ha? At sabi roon, I will make a helper suitable for him. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing at habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos, ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay nilikha niyang babae at dinala niya sa lalaki. And for the first time, nagsalita ang lalaki at ang sabi niya, narito na. Kumakanta pa siya. Narito na. Narito na ang isang babae tulad ko. Buto na kinuha sa aking buto, laman na kinuha sa aking laman, tatawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. So yung unang namutawi sa kanya salita, wow, eto na. Eto na. Kasama, sabi doon kasama or helpmate or helpmate. Dito pa yung magdadala sa atin sa isang katotohanan na yung pinudus o yung kinreate ni God mula doon sa tadyang ay hindi po katulong. Hindi po ito subordinate. Mga babae, kakampi niyo ako ngayong araw na to. Next week, hindi naman. Mga lalaki naman. Helpmeet, hindi po siya katulong. Hindi po siya inferior. Hindi po siya somebody na ang category ay mababa, kundi isang helper. As a matter of fact, when you try to read the Bible, you will see that word helper was used addressing God. God as the helper of Israel. So, in the same breath, when God created the woman, He created the woman not as an inferior woman, but somebody who will complement and help the man do the role and responsibilities that were given them. So, ang ganda ng katotohanan na yan, mga babae. Okay. Mamaya kayo naman. Woman who will help the man propagate and subdue the earth to the glory of God. At dito, hindi na silent si Adan. Verse 23, sinabi ng lalaki, eto ka na. At hindi katulad ng animals. Si Eva was made in the image of God. Diniscuss po ni Pastor Jody yon last week. Meaning image of love, image of kindness, image of provision and everything. Given the same command to subdue. So pareho lang yung command sa kanila. Iisa lang yung task sa kanila. We're given soul and spirit. Genesis chapter 2 verse 7. He has the power of the same speech. Pag nagsalita si Adan, hindi na ganun yung sagot. Sumasagot na sa kanya. He has the look and acts as him. Pareho na sila. Bone of his bone, flesh of his flesh. Adam's suitable helper. The kind of help that animals are not able to offer. Kita niyo ba yung damdamin ni Adan siguro, no? Ikita niya, daanan yung mga nagme-mating sila kasi go and multiply eh. At siya, sino kayang bagay sa akin dito?
Well, of course, hindi enough yung fellowship. Subukan nyo na bang mag-fellowship sa aso? Ang ganda, di ba? Doon po sa isang libro ni Arnold Toynbee na binasa ko, meron pong nature of fellowship that exists between a man and a dog. He says that it is possible for a man and a dog to have a great fellowship. Subukan niyo ba yan, yung mga nag-aalaga ng aso? Yung kaibigan ko sa London, may nagalit sa kanya kasi dumating sila dun sa isang bahay, dun sa magandang bahay, ang ganda ng aso. Talagang well-groomed. Tapos sabi sa kanya nung British, nung papasok kami, sabi sa kanya, don't you think my dog is so cute and so beautiful? Sabi ni mausap sa kanya, oo, mukhang masarap eh. Ilocano kasi. Siyempre na-offend yung ano. Well, anyway, there can be a fellowship that will exist between a man and a dog. He says that it is possible for a man and a dog to have a great fellowship. They can spend many enjoyable hours. Sa aking Facebook, nakikita ko yung buwan sa beach, no? They can show and share affection. Pero sabi ni Toynbee, the fellowship must be on the dog's level. Sa level ng aso. Kasi pag para yung aso mag-enjoy sa'yo, roll ka din. Tapos sabihin niya, roll. Imagine niyo ba nagro-roll kayo, may fellowship kayo ng aso. Nagro-roll kayo pareho para gayahin ka. No? So sa level niya, because the dog can only communicate on that level. Adam undoubtedly saw this in the parade of animals and maybe realized that if he was to have a companion, the companion would have to be specially created by God as he was. And of course, yung letter, yung pangatlong P, problem, provision, and purpose. The purpose was, of course, to propagate and subdue the earth. There is no way for the man to be fruitful and multiply as God intends, and there is a need for a complementary companionship. Ito po yung purpose niyan. But while she is equal and not inferior to men, ito po yung tandaan po natin. Both of them has a role and responsibility to fulfill. Kahit po ano sabihin natin, even with the advent of, yung liberation, women's leave, na sinasabi nila na parang comparison daw, yung fish, nagba-bicycle, parang ibig sabihin unnecessary, imposible. But there is a responsibility given to each one of us. Ito po yung gusto nating tignan dito. And man is designed to exercise authority. Ang disenyo po na yan, ang responsibility na yan, ang role na yan ay binigay po sa lalaki. He is the leader and she is the helper. The Creator chose to form man first. Kaya po yung lalaki yung unang kinreate eh. Di ba? Pansinin nyo ha? Marami pong mga makikita tayo rito. Ang lalaki ang unang nilikha and entrusted to him the role of a leader in the home for his glory. Obviously, man is not the ultimate authority, but because the ultimate authority is God Himself. And He is also under authority. Ang sabi nga sa 1 Corinthians 11:3, ngayon gusto kong malaman ninyo na si Kristo ang ulo ng bawat lalaki, at ang lalaki ang siya namang ulo ng babae, at ang Diyos naman ang ulo ni Kristo. So mga babae, napaka-importante nyo sa amin. Pero may role, may responsibility. Sino yung ulo? Bakit tayo magsalita ng mga babae? Importante nga eh. Sino? Lalaki. Okay. Both husbands and wives must realize that God's plans are always for our good. Diniscuss din po ni Pastor Joji ito, Jeremiah chapter 29, verse 11. Following them brings us happiness and fulfillment. But when we attempt to reverse God's lovingly prescribed order, number one, we disobey His command, and you are the women who are extremely precious and important and beautiful must submit to the husband. Of course, they play a very important and equal task para po sa
pananagutang iniwan sa atin ng Diyos. Verse 19 ng ating verse, nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nasa lupa, pati ang lahat ng hayop na lumilipad. Pagkatapos dinala niya ang mga ito sa tao para tignan kung ano ay papangalan niya sa kanila. At kung ano itatawag ng tao or lalaki, yun ang magiging pangalan niya. At sa verse 20, kaya pinangalanan ng tao ang mga hayop. See, even during the creation and after the creation of man, God has designed that the man will fulfill the role of being in authority. Meron pong statistics at nung ako po'y nagmi-minister sa jail at maging dun sa Muntinlupa, nagkakaroon po kami ng mga pag-uusap. Of course, aside from the fact na pag tinanong mo sila, lahat sila walang kasalanan, kaya ang feeling mo, ikaw ay may kasalanan. Lahat na may kasalanan sa munti, lahat na nakakulong, walang kasalanan daw. Pero, what is really noticeable, yung examination and even statistics will prove me right, dun sa prison population, it will show that yung mga litany ng inmates that most often did not have a father in the picture. That's why they led a life. They led a criminal life. Sa statistics, marami po ang mga napunta doon sa kulungan dahil wala silang father figure. Nawala po yung nag-exercise ng authority na dinisign ng Panginoon kung kaya't ang mga lalaking ito ay napariwara. Many fathers remain silent when they should have spoken. Ito, alam na alam to ni Pastor Nars sa Sitio Lambak. Maraming pipi dyan sa Sitio Lambak. At maraming pipi sa mundo. They should have spoken and they should have exercised the leadership, but they remain to be listeners. Kasi siguro mas masalita yung asawa nilang babae. There is a book na binabasa ko. This is a book by Crabb. Larry Crabb. Double B. Ang title po nito is The Silence of Adam. The Silence of Adam. Ewan ko nabasa nyo na to. Binabasa ko siya matagal na, pero binasa ko ulit kagabi. Where is Adam yung kanyang unang tanong? Of course, siguro ang parallel na tanong dyan, where are the fathers? Where are the husbands? Yung mga lalaki, yung mga fathers, kapain nyo nga yung mga sa tabi nun, nandiyan pa ba sila? Si mama, lagi natatakot yan. Pag nawawala kami, baka daw nararapture na kami. Baka nararapture na yung katabi ninyo dyan. Nasaan si Adan? Of course, siguro, pwedeng tanong, nasaan yung mga fathers at nasaan yung mga asawang lalaki? Tanong ito dahil totoo ito sa jail Wala yung mga tatay. Nandyan man sila physically, pero wala sila morally, spiritually. Last week nga, diniscuss ni Pastor Joji, di ba? The mothers are now the spiritual leaders of the family. And the fathers, kahit wala ka naman, actually, kahit nasa abroad ka, you can still be the spiritual father. But they neglected this duty. Dito po sa libro niya na to, ay tinanong niya yung question na ito. The Silence of Adam by Larry Crabb. Very timely. Nasaan si Adan? Yun po yung kanyang tanong. Tandaan niyo yun, ha? Kasi po, doon sa libro, actually, this was taken from Genesis chapter 3. Hindi ko alam kung may magdi-discuss nito, but Genesis chapter 3, 1-6. Ito po yung tinukso ng ahas, ng serpent, si Eva. So, nasaan si Adan nang tuksoin ng serpent si Eva? Ang sabi ng Biblia, that after Eve was deceived by Satan, di ba, ano yung pagdideceive sa kanya? O, pwede niyong kainin lahat yan. Tinuro ni Adan yan Tinuro ni Adan kay Eva during the creation. Bago pa dumating si Eva, sinabi na ng Diyos yan Pwede niyong kainin lahat yan. Pwede mong kainin lahat. Maliban doon sa puno na yon. Hindi yun mansanas. Walang binanggit sa Biblia ang mansanas. Baka nagkakamali tayo. Ubas siguro yun. Hindi. Wala pong binanggit. Prutas ang binanggit yan. And sabi doon,
niloko o dinaya ng serpent si Eva, at nung madaya na siya, ay kinuha niya yung prutas at kinain niya. Kasi sabi niya, masarap eh. Pag binasa niyo yung Genesis chapter 3, nandun ho siya, naka-detail siya ron. She took some of the forbidden fruit and ate it. And she also gave some to her husband who was with her. Sasan si Adan? Andun, kasama ni Eva. Nandun si Adan. And he ate it. Kumain din si Sa panahon natin ngayon, sino sinisisi ni Adan? Si Eva. Actually, kahit doon sa istorya ni Job, di ba? Yung talagang asawa niya yung medyo makulit eh. Was Adan there the whole time? Ando kaya siya the whole time? Nung tinutokso ng serpent si Eva? Was he standing right next to his wife while the serpent tricked her with his cunning? Was he there listening to every word? Pina-andar ko lang ho yung imahinasyon. Andun kaya siya? Pwede, di ba? At maaaring nandun siya talaga. Habang dinadaya ng kaaway si Eva, nandun siya, naririnig niya yung nangyayari. And if he was, and there's a good reason to think so, then a big question must be asked. Bakit wala siyang sinabi? Bakit wala siyang ginawa? Alam nyo, the same problem, the same failure repeats itself time and time and time again. Wala siya, nandun siya nakikinig. Bakit wala siyang sinabi? Bakit wala siyang ginawa? Before God created Eve, He had already commanded Adam to never eat from a certain tree. Adam was expected to pass on the prohibition to his wife when she appeared on the scene, and we assume he did so. But when the serpent struck up the conversation, nagsisimula pa lang yung conversation eh. O Eva, bakit hindi ka kumakain ng prutas na yan? Ay, hindi, sabi ng Diyos eh. Kapag ka kinain daw namin yan ay mamatay kami. Hindi yan ang sinabi ng Diyos. Totoo niyan, kapag ka kinain mo yan, magiging matalino. So when the serpent was starting the conversation with Eve, designed to model her thinking about God's goodness, Adam said nothing. Yet he was listening to every word. He heard Eve misquote the command of God that he, Adam, had carefully communicated to her. He was watching when she began looking at the forbidden tree. He saw her take a step toward the tree and reach out. Pinitas niya. At kinuha yung prutas. And he didn't do a thing. He didn't even say a word. Adam remained silent. Bakit kaya? Bakit kaya mga lalaki ngayon ay hindi kanilang ina-assert yung kanilang God-given authority? Bakit kaya tahimik sila while things are happening around them? While kids are going into vices, into drugs, into immorality. Anong ginagawa ng mga lalaking pinagbilinan ng Diyos sa pananagutan nito? Remember that Eve was deceived by the snake, but Adam wasn't. Hindi siya dinisib ng snake. Hindi naman siya niloko eh. Sino nag-deceive sa kanya? Huwag niyo na sagutin. Importante yung babae, tandaan niyo ha. Sarap nito, kain ka. So kinain niya. Doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 14, at hindi si Adam ang nadaya, kundi si Eva ang nadaya at lumabag sa utos ng Diyos. Alam na ni Adan ang mangyayari. Perhaps he should have said, teka lang ha, now wait. Just 1 minute here, honey. Itong snake na ito, ay hindi maganda yung kanyang ginagawa. Di ba? Pwede niya sabihin yun eh. Niloloko ka niya.
Dinadaya para maniwala na you have more to gain from disobeying God than by remaining faithful to Him. That's a lie. Pwede nyo sabihin yun, di ba? Let me tell you exactly what God said to me before He made you. And look around us. Paraiso. Paradise to. God made it and gave it all to us. We have no reason to doubt His goodness. And then turning away from Eve, pwede niya sabihin, ahas ka. This conversation is over. Alis, take off. Pwede niya sabihin yan eh. Pero ginawa ba ni Adan yan? Hindi. Marami tayong nakikita sa pamilya natin, mga tatay, hindi lang tatay ito mga lalaki. Kasi this particular role was given to man. Marami tayong nakikita. Pero siguro hindi na komportable. Hindi na magiging stressful or whatever for whatever reason. But Adan said nothing. He did nothing. He stood there, nakatayo lang siya, naririnig niya, nakikita niya, and he didn't say a word. He didn't lift a finger. He failed his woman, he failed God in his first spiritual struggle, and he failed as a man. He remained silent. We remain silent and disobey God. We failed to do our designed exercise of authority. And Satan keeps on winning too many victories. Sa church, sa buhay ng mga asawa, buhay ng mga lalaki, sa mga anak, sa mga kaibigan, and to society as a whole. Brothers and sisters in the Lord, the command of God is whether gagawin natin yung role natin. And of course, the women has a role to do too. Siguro po, without even elaborating, when God made that definition of roles in Ephesians chapter 5, where He said, husband, love your wives as Christ loved the church, and to the wives, submit to your husbands as to the Lord, ay makikita na po natin that God has given specific roles and responsibilities. And this is for the good of the family, and this is for the good of our society. And so siguro ang challenge sa atin, man or men, let us recover our voices. Si Pastor Lars, nakaka-recover na rin naman eh. So pwede na, Pastor? Resolution ni Pastor yan. Before the end of the year, meron na. This is it. This is it. To listen to God and our designed exercise of authority and speak and assert our authority. And this is pleasing to God because we are obeying Him. And the God who said, ang plano ko sa inyo mag-prosper. Ang plano ko sa inyo mag-succeed. Ang plano ko sa inyo maganda, kaaya-aya, para sa kalawalhatian ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat that you have given us specific responsibilities. And for us men, we thank you that you have designed us to exercise that authority, to subdue the earth, to rule the earth, Lord. And for our women to submit and respect that authority. Father, we thank you so much kung paano kayong gagalaw sa amin at sa amin pong pag-alagwa sa sosyedad na inyong pinaglagyan sa amin. Ay tunay na makita ang inyong walang hanggang kaluwalhatian sa pamamagitan ng pagsunod namin sa inyo sa mga designated responsibilities and role na inyong ibinigay sa amin. Pinupuri ka namin at dalangin namin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.